Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Joaquin. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Nang mga panahong ito, napagpasyahan ng magpinsan ni Joaquin at Biboy na umakyat sa malapit na bundok sa lugar. Napapabalita na sagana ang bundok na ito hindi lamang sa lupa at mga pananim, maging sa mga yamang tubig na matatagpuan doon, katulad ng sapa at talon. Patuloy lang ang dalawa sa paglalakad hanggang sa lumipas ang ilang oras. Sa wakas, narating na magpinsan ang paanan ng bundok. Balak nila sanang akyatin yun para maligo sa talon at mag-camping na din sa tabi nito. Hanggang sa may natanaw silang nag-iisang tahanan sa lugar. Dumiretso sila doon at humingi ng may inom na tubig. Nauuhaw sa haba ng nilakad. Ngunit pagkarating pa lamang sa bakuran ng tahanan, parehong napalundag ang dalawa nang magtahulan ang mga aso. Kagad napaatras dahil ayaw tumigil na mga ito sa pagtahol at tila anumang oras maaari na itong sumunggab sa kanila. Nagmamadali silang lumayo ngunit nahinto nang makita nang lumabas ang isang binata mula sa loob ng tahanan. Magandang araw pare. Ang lakas palang tumahol ng mga aso mo, no? Nakakatakot. Parang mga agagat. Wika ni Joaquin. Pare, baka pwede naman kami makahingi ng tubig kahit isang baso lang. Wika naman ni Biboy. Hindi naman tumugon ang lalaki, kaya nanahimik na lamang din ang magpinsan. Dali-dali namang pumasok ang binata sa loob para itali ang mga aso. Matapos yon, pinatuloy sila ng binata sa loob ng tahanan. Ngunit hindi naman mapakali ang dalawa dahil sa makahulugang titig. Nagbigay ng tubig at pagkain. Nagdadalawang isip pa si Joaquin sa pagtanggap. Insan, umalis na lang kaya tayo. Masama yung kutob ko sa lugar na to. Tumayo ka na dyan. Bulong ni Joaquin. Ano ba yan, Insan? Akala ko hihingi tayo ng tubig. Ayan na nagbigay na yung tao. May pagkain pa. Mamaya ka na nga mag-ingay. Gutom ako Tugon ni Biboy. Nilantakan nito ang nakahain sa mesa. Napakamot na lamang ng ulo si Joaquin at hinayaan ng pinsan. Nagpunta ito sa sala kung nasan ang binata. Tahimik itong naghahasa ng mga patalim. Kaya sinamantala ni Joaquin ang pagkakataon na makita ang buong tahanan. Walang masyadong gamit. Halatang katutubo ang nasabing binata base sa pananamit. Wala itong pang-itaas na damit. Nakasuot lamang ng bahag at may telang nakatali sa ulo. Tawagin mo na lang akong Lakan. Ganadong ganado sa pagkain yung kasama mo. Hindi ka ba nagugutom para tumayo lang dyan? Tanong ni Lakan. Tubig lang. Ako nga pala si Joaquin. Biboy naman yung pangalan ng kasama ko. Mag-isa lang ba kayo rito? Sa tahanang ito, oo. May mga kapatid ako doon sa kabila. Kayo, ano ba talaga ang sadya nyo sa lugar na ito? Akit lang sana kami ng bundok.
Maliligo lang doon sa magandang talon na nababalitaan namin. Nagkataon kasi na walang magawa Kaya naisipan naming maglibang. Madami na kaming nasubukang bagay Pero yung pag-akyat sa bundok, ngayon pa lang. Pag-uusap ng dalawa. Natigilan sa paghasa sa patalim silakan. Nang madinig ang sinabi niyang yon, diretso itong napatitig sa binata. Tumayo pa silakan para harap-harapang titigan sa mata ang binata. Dahan-dahan namang napaatras si Joaquin. Pwede niyo namang akyatin ang bundok na yan. Pero wag sa mga oras na ito. Umuwi kayo kung gusto niyo pang mabuhay ng mahabang panahon. Tapos nang kumain ng kasama mo, lumakad na kayo. Wika nila Kan. Naguluhan si Joaquin. Magtatanong pa sana kaso lumabas ang binata at umalis. Iniwan sila sa tahanan. O pinsan, saan naman pupunta yun? Narinig kong nag-uusap kayo Anong mayroon? Tanong ni Biboy. Hindi ko rin alam minsan Tara na, dapat makarating tayo sa itaas ng bundok bago dumilim. Magtatayo pa tayo ng matutulugang barong-barong Tugon ni Joaquin. Binitbit nila ang mga gamit at saka dumiretso sa bundok. Nakarating sila sa tuktok bago lumubog ang araw. Dali-daling nagtayo ng masisilungan. Pagkatapos ay naghanda na ng hapunan. Makalipas ang ilang oras, sumapit din ang gabi. Magkaharap silang dalawa habang isa-isang inilalagay ang panggatong sa apoy. Malamig ang simoy ng hangin kaya kailangang mainitan. At isa pa, dagdag ilaw na rin sa paligid. Sinamahan na rin ng kwentuhan habang tumutungga ng dalang alak. Joaquin, sigurado ka bang walang importanteng sinabi yung binata kanina? Malay mo, pwede tayong tandaan habang nandito sa bundok. Wika ni Biboy. Hindi naman mahalaga yung sinabi niya Gusto pa nga tayong pauwiin. Hindi raw magandang mamundok sa panahon na to. Ewan, hindi ko rin siya maintindihan Tugon ni Joaquin. Sigurado ka lang Kasi balita ko, may kababalaghan na paminsan-minsang nangyayari sa lugar. Yung kaibigan kong nakapunta dito, meron siyang karanasan. Matagal na ring nangyari. Ang sabi niya, habang nagpapalipas sila ng gabi, may biglang umangit tapos binulabog yung barong-barong nila. Hindi naman nasira. Sadyang binabangga lang ng kung anong nilalang. Malaki daw. Nakakakilabot sa pakiramdam. Ilang oras silang tinakot Nawala rin naman pagkatapos dahil papasikat na yung araw. Pagsasalaysay ni Biboy. Ngunit hindi na ito pinansin ni Joaquin. Dahil sa katunayan, kwento lamang ang turing niya sa ganitong klaseng usapin. Maraming nadidinig ngunit wala namang aktwal na karanasan. Paglipas ng ilang sandali, pumasok na sila ng barong-barong at nagpahinga. Hindi nagtagal. Naalimpungatan si Joaquin sa ingay ng paligid. Mahina lamang ngunit sapat na para magising ito. Kagad sinilip ang labas ngunit walang nakita. Naguguluhan sa pinanggagalingan ng kaluskos. Pinakinggan itong mabuti. Nataranta na mapagtantong nagmula sa hindi pangkaraniwang nilalang. Dali-daling ginising ni Biboy dahil binabangga ng dumaraang nilalang ang barong-barong. Hoy, gising! Gising sabi! May halimaw sa labas. Tapos patulog-tulog ka lang, Biboy. Hoy, sabing gising na Aminin mo nga, may sinabi yung binata Ikaw talaga, Joaquin. Pinapairal mo kasi yung ugali mo Tignan mo ngayon. Sabay-sabay talaga tayong mamamatay dito.
Tumahimik ka nga. Ano naman kung meron? Malay ko bang totoo yung sabi-sabi na yan? Malay ko ba kung totoo? Aswang hindi mo alam kung tunay o hindi? Lasing ka ba, insan? Sa ginagawa mong to pareho tayong mapapahamak eh. Kung alam ko lang na may sinabi yung binatang yon, hindi na ako tutuloy rito. Pagsisi ni Biboy. Hoy, baka nakakalimutan mong ikaw ang nag-aya. Huwag mo kong sisihin. Baka suntukin ko pa yung mukha mo. Tugon ni Joaquin. Natahimik ang dalawa nang madinig ang malakas na pag-angil ng nilalang. Sunod nilang namalayan ang paulit-ulit na pagdapo nito sa bubong. Hindi nagtagal bumigay din ang barong-barong. Ligtas namang nakalabas bago nawasak. Ngunit walang takas sa aswang nakaharap. Isang malaking itim na nilalang ang bumungad. Malakas ang nakakakilabot na huni. Nagsitakbuhan sila nang lumundag ito palapit. Hindi nakabalanse sa pagmamadali. Gumulong pababa ng bundok. Sinundan pa rin ng nilalang hanggang doon. Lintik na aswang na to. Hoy, ikaw na aswang ka. Lumayo ka. Kundi lalapit ko sa iyo yung apoy na to. Susunugin kita. Wika ni Biboy. Ibinida ang hawak na sulo. Tinangkapang ilapit sa nilalang. Natataranta nitong nilapitan si Joaquin. Nasa tabi ito at walang malay. Bata, hindi uubra sa aswang na yan ang maliit na apoy. Tumabi ka. Ako ang haharap dyan. Kapag nakatsyempo ka, kunin mo ang kasama mo at magpunta kayo sa bahay. Wika nila Kan. Sa katunayan, kanina pa sila nito binabantayan. Hindi lang muna nakialam dahil gustong makita kung ano ang magagawa nila. Ngunit nang wala, saka lang ito sumaklolo. Ikaw na naman ang nilalang ka. Hindi ka na ba natuto? Bumabalik-balik ka pa rin para mambiktima. Tignan lang natin kung hanggang saan ang kaya mo ngayon. Wika nila Kan. Mula sa likuran, dali-dali nitong hinugot ang sibat. Napaatras ang nilalang nang makita ito. Sinugod ng binata. Mabilis na nakaiwas ngunit nadaplisan. Lumipad pa ito ngunit bumulusok din kagad. Napasigaw na lamang dahil sa sakit. Mas lalong dumaing ng paliparin ang patalim at tumarak sa pakpak. Napunit ang bahagi dahil presahang kumawala. Napagapang na lamang. Hindi na makalipad kahit anong gawin. Akala ko malinaw na ang usapan natin noong nakaraang mga taon. Siguro, iniisip mo na nakalimutan ko na, no? O baka naman, naisip mo na patay na ako. O ikaw, buhay pa ako. At dahil bumalik ka ulit dito, nang biktima ka pa, sisiguraduhin kong patay ka sa akin. Wika nila Kan. Hinugot niya ang nakatarak na sibat sa puno. Paulit-ulit na ibinaon sa katawan ng nilalang. Nagwawala ito habang nangingisay. Hindi tumagal. Binawian din ito ng buhay. Sa kabilang banda naman, hindi makapaniwala si Biboy sa nasaksihan. Humanga sa mabilisang pagbuksa ng binata. Gayon din si Joaquin na nagkamalay na ng mga sandaling yun. Oh, akala ko nakaalis na kayong dalawa. Nandyan lang pala kayo. Lumakad na kayo bago pa mabuhay ulit ang isang to. O baka magkataon na hindi ko kayo maprotektahan. Wika nila Kan. Nang makita silang nakatayo lamang sa tabi.
Dali-dali namang lumakad ang dalawa kahit masakit pa ang katawan. Dumiretso ang mga ito sa tahanan ni Lakan. Doon ito naghintay. Ilang oras ang lumipas bago makabalik si Lakan. Pagkarating nito, walang sali-salitang inasikaso ang sariling gawain. Sa dulong bahagi ng sala ito naupo, abalang-abala sa paglilinis ng dugo ang sibat. Tahimik na nakatingin sina Joaquin at Biboy. Umiiwas na lamang ng lingunin. Pangatlo na kayong sinabihan ko, pero ang titigas ng ulo. Lalo ka na. Siguro naman malinaw na sa'yo ang kinasangkutan nyo kanina. Na totoo ang aswang at isa ang nilalang na humahabol sa inyo. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang enerhiya mo, bata. Sinasabi nito na wala kang pakialam sa mga babala. Tignan mo ngayon ang nangyari. Wika ni Lakan habang nakaturo ang hintuturo kay Joaquin. Pasensya na ho kayo, Manong. Sa syudad kasi lumaki yung pinsang kong yan eh. Hindi nakakaabot doon yung tungkol sa mga aswang-aswang. Hayaan niyo po. Ngayon na aktual siyang nakakita. Siguradong maniniwala na yan. Tugon ni Biboy. Malay ko bang totoo yung nilalang na yan? Ilang beses na kasi ako nakarinig. Pero wala naman akong nakita. Hindi niyo rin ako masisisi. Dagdag ni Joaquin. Tinapos lamang ni Lakan ang paglilinis ng sibat. Sila naman ang binalingan nito makalipas ang ilang sandali para mabigyan ng gamot sa tinamong galos mula doon sa bundok. Si Biboy sa kabilang banda, hindi napigilan ang sarili na magtanong. Manong, iniwan niyo lang ba yung katawan ng nilalang doon sa gubat? Tanong ni Biboy. Gusto ko ang enerhiya mo, bata. Matanong ka at masunurin sa anumang babala ng paligid. Sana pala ikaw ang sinabihan ko kanina. Kaso, sarap na sarap ka sa pagkain, kaya hindi kita inistorbo. Gusto mong malaman kung ano ang nangyari sa katawan ng aswang? Bakit naman? Tugon ni Lakan. Gusto ko lang naman malaman. Pasensya na sa maraming tanong ha. Yung sibat po ninyo, anong klaseng bakal yung talim? Kakaiba po kasi tapos nakita ko kung paano natakot yung aswang kanina. Natawa si Lakan sa likas na kuryosidad ng binata. Kahit na ganon, hindi sinabi ang tungkol sa sibat. Iniba ang usapan hanggang sa nakalimutan. Nagpahinga na rin pagkatapos. Kinabukasan, maagang umalis ang magpinsan para balikan ang bundok. Naroon ang lahat ng kagamitan. Nagbabaka sakaling meron pang makuha. Pagkarating doon, napahugot na lamang ng hininga dahil halos lahat ay nasira na. May iilan na magagamit pa naman, ngunit kinapitan na ng lupa at nangangamoy. Ano ba ito? Napakabaho. Hindi naman siguro ito yung inihain mo kagabi, no? Bakit ganito na? Tanong ni Biboy. Nagtataka ito. Itinapon ang binitbit na lagayan ng tubig sa sobrang sama ng amoy. Pati ang gamit sa pagtayo ng barong-barong ay mabaho din. O itong baunan pwede po. Kinapitan lang naman ng lupa. Huwag ka nang mamili dyan, baka kung anong nilalang yung umihi sa mga yan kaya nangangamoy. Wika ni Joaquin. Talaga ba? Di ngayon naniniwala ka na. Ang sabi ko naman kasi sa'yo, totoo yung mga aswang. Di ko nga rin akalain na magkakatotoo yung sinabi ng kaibigan ko eh. Naranasan ko rin yung karanasan niya noon pero mas malupit yung sa atin ngayon. Akalain mo eh,
Kamuntikan pa tayong patayin. Sandali nga, tapatin mo ko. Kaya ba dito mo ako piniling pumunta kasi gusto mong malaman kung totoo ba o hindi yung karanasan ng kaibigan mo? Tanong ni Joaquin. Nag-aalangang tumango si Biboy. Mabilis na umilag ng tangkang bigwasan ni Joaquin. Ano ka ba? Oo na nga. Pasensya naman. Pero nakita mo yung ganda ng paligid doon sa tuktok. Hindi ba? Yun talaga yung pinakasadya ko rito. Huwag mo naman sanang masamain. Sinisisi mo pa ako kanina. Ikaw naman tong naglalagay sa atin sa kapahamakan una pa lang. Kung alam kong ganito, hindi na dapat ako sumama sa'yo. Ay sus, hindi raw sasama. Mas nauna ka pa ngang mag-impake kaysa sa akin. Ngut, bilisan mo na nga dyan. Kailangan nating bumalik bago mapansin nila na lumabas tayo. Wika ni Biboy. Bumaba sila ng bundok. Pagkarating sa tahanan ay sinalubong na masamang titig ni Lakan. Nagulat naman ang mga ito nang biglaang tumahol ang mga aso sa tabi. Walang salis-salitang sumunod nang pumasok ang binata. Hanggang sa natapos ang agahan, wala ni isang naglakas loob na mag-ingay. Nakaramdam ng biglaang pagkahiya. Buhat sa tingin ng binibigay ni Lakan sa kanila. Saka lamang nagsalita nang magtanong ito. Wala ba kayong balak na umuwi? Bumalik pa talaga kayo sa bundok? Ano? Kumuha rin kayo ng gamit mula roon. Kung ako sa inyo ay tapon nyo na yan. Bago pa may mangyaring masama sa inyo. Bakit naman Lakan? Gamit namin yun eh. Bagong bili ni Joaquin yung baunan. Mahal kaya nun? Tugon ni Biboy. Hindi Biboy. Mas mahal ang buhay nyo. Matapos magiba ang barong-barong kung saan-saan tumatalsik ang laway ng aswang. Pwede kayong mahawa at maging katulad nun. Yun ba ang gusto nyo? Pwede rin naman para kung balakin muli ninyong mamundok sa ibang lugar. Hindi na magpapakahirap sa paglalakad. Lilipad na lamang kayo. Pabirong wika ni Lakan. Alistong tumayo si Biboy. Itinapon sa labas ang baunang kinuha ni Joaquin. Hindi na rin umangal pa dahil natakot sa sinabi ng katutubong binata. Kaya naman pala ang sama ng amoy nun eh. Laway pala yun ng aswang. Napakabaho pala no. Siya nga pala Lakan. Pwede bang magpalipas ulit kami ng isang gabi? Gusto ko pa kasing maglibot sa buong paligid eh. Yun kasi talaga yung sadya namin dito. Wika ni Biboy. Ano ba Biboy? Halos mapahamak na nga tayo. Magpapalipas pa ulit tayo dito ng gabi. Dati ka bang anak ng kalabaw? Umuwi na tayo ngayon. Wala namang problema. Pero dapat makinig kayo sa akin. Dahil ayaw ko ng matitigas ang ulo. Opo, hindi naman po namin kayo susuwayin. Maraming salamat ha. Wika ni Biboy. Napailing na lamang si Joaquin. Wala ding nagawa dahil hindi kabisado ang daan pa uwi. Nagpalipas muli ng gabi ang dalawa. Sa puntong ito, nagdududa na sa pagkatao ni Lakan dahil may gawain itong hindi maintindihan. Lumalagok ito ng likido mula sa isang bote na merong kung ano-anong halaman at ugat. Pagkatapos, ilang oras itong nagsasambit ng mga kataga na hindi maunawaan. Sinugatan pa nito ang palad. Saka ipinatak sa talim ng sibat ang dugo. Biboy, masama yung kutob ko sa binatang yun. Paano kung may tinatago yung kademonyohan at binabalak tayong patayin? Kaya siya pumayag na magpalipas ulit tayo ng gabi
Ang sabi ko naman kasi sa'yo, umuwi na tayo kanina pa eh. Wika ni Joaquin. Ano ka ba? Puro na lang kasamaan yung naiisip mo eh. Paano naman kung ibang bagay yung pinaghahandaan niya? Eh malay natin, para aswang pala yung ginagawa niya. Tugon ni B-Boy. Ano ba? Palagi mo na lang pinagtatanggol yung laka na yan ah. Para saan? Posible naman na masamang tao rin siya. Oo, sabihin nating tinulungan niya tayo. Pero paano kung itutulad din niya tayo doon sa pinatay niyang aswang? Sige nga, sagutin mo ko. Joaquin, masyado kang ano no? Eh kung masama siyang tao, di sana kagabi pa tayo tinuluyan. Halika na nga, matulog na tayo para wala ka nang maisip. Wika ni B-Boy. Ngunit hindi makatulog si Joaquin sa pag-aalala. Nababahala sa posibleng gawin ni Lakan sa kanila. Ilang beses itong sumilip. Walang nagbago. Nagdarasal pa rin ito. Habang tumatagal, hindi na mapakali. Kasunod na namalayan ang paglabas ng binatang katutubo. Bit-bit ang sibat. Kagad niyang ginising si B-Boy. Lumabas sila kan. Parang wala na sa sarili kaya dire-diretso yung lakad. Hindi nga sinara yung pintong dinaanan eh. Ay naku, yan lang ba yung sasabihin mo pagkatapos mo kong gisingin? Bakit naman? Natutulog yung tao. Masyado ka nang nangingelam sa buhay ng iba eh. Kalalaki mong tao, ganyan ka? O ba't loko to ah? Bahala ka nga. Aalis na ako ri. Hindi na ituloy ni Joaquin ang sasabihin nang madinig ang malakas na pagdaing. Dali-dali silang lumabas para makiusisa at namataan. Sa hindi kalayuan sila kan. Meron itong nilalang na tinutugis. Tumatakbo habang isinasaksak ang dalang sibat. Uuwi na talaga ako. Tignan mo, nawawala na siya sa sarili oh. Siya lang naman yung nandyan pero umaaktong may hinahabol. Baka naman meron talaga. Maraming bagay na hindi natin alam kaya wag mong isipin na nababaliw siya. Alangan namang galing din sa kanya yung nakakakilabot na sigaw. Tugon ni B-Boy. Ilang sandali pa. Nagulat na lamang sila nang makita ang aswang. Sa pagkakataong to, hindi na nagbabalat kayong hayop kundi kawangis ng tao. Malaki ang pangangatawan kumpara kay Lakan. Mabilis ang kilos at nawawala na lang bigla. Lilitaw din paglipas ng mga segundo sabay atake sa binatang katutubo. Pinanonood nila ang pangyayari. Nasaksihan ang lahat ng naganap mula sa kung paano kalmutin ng nilalang si Lakan hanggang sa kung paano paulit-ulit na natumba. Awang-awa sila sa binata na mga sandaling yon. Ngunit natatakot silang sumaklolo dahil wala rin naman silang alam sa pakikipaglaban lalo na't ibang elemento ang kaharap. Mahirap ding humingi ng tulong dahil walang kabahayang makikita sa lugar. Nagpatuloy lang ang sagupaan habang nanonood sina B-Boy at Joaquin. Maging sila ay hindi na maitago ang pag-aalala kay Lakan. Kanina pa ito nabubugbog. Tinatamaan palagi ng mga pag-atake. Hindi na napapansing lumalaban. Ano Joaquin? Tulungan na kaya natin si Lakan. Baka mamaya mamatay siya eh. May nakita akong itak sa kabakal sa kusina. Kunin natin. Kailangan na nating sumugod. Wika ni B-Boy. Tanga ka ba? Kung susugod ka, kamatayan mo na yun. Hindi ka talaga nag-iisip, B-Boy eh. Aswang nga yan. Pagpigil ni Joaquin. Ngunit dahil awang-awa si B-Boy kay Lakan sa kalagayan nito, hindi na alintana kung ano ang kahahantungan.
Kumuha ito ng itak. Paglabas ay dumiretso sa pagsugod ngunit kagad bumalik nang lingunin ito ng aswang. Joaquin, hindi ko pala kaya. Nakakatakot eh. Kaya mo na yan, Lakan. Lumabang ka lang. Wika ni B-Boy. Abat, loko tong dalawang to ah. Magsipasok na nga lang kayo. Huwag kayong mangialam dito. Sigaw ni Lakan nang mapansin ang dalawa. Kagad namang sumunod sina B-Boy at Joaquin. Nang makabawi ng lakas si Lakan, siya naman ang umatake sa aswang. Ang kanina ay tanging paraan lamang para sukatin ang kakayahan ng kalaban. Nang tuluyang matansya ang galawan, dito na ito kumilos. Gamit ang makapangyarihang sibat, sunod-sunod itong sinaksak. Ilang beses palang hindi na matigil sa paghiyawang aswang. Umalingaw-ngaw ang ingay ng pagbagsak nito gawa ng malaki ang pangangatawan. Pinilit makawala sa mga atake. Subalit nawalan na ng hininga makalipas ang ilang sandali. Isang buntong hininga ang nahugot ni Lakan pagkatapos. Nang makabawi ng lakas, inasikaso ang paglibing sa katawan ng aswang. Paglipas pa ng ilang oras, sa tahanan na rin ang punta at sinalubong siya ni Joaquin at B-Boy. Natuwa naman si Lakan nang mapansin ang pag-aalala ng mga ito. Lakan, ayos lang po ba kayo? Teka, bakit parang wala naman kayong sugat? Nakita pa nga namin kung paano kakalmutin ang aswang na yun ah. Tapos, binabalibag pa kayo ng paulit-ulit. Kahit galos wala man lang, may kapangyarihan ka ba? Tanong ni B-Boy. Gulat na gulat ang magpinsa na wala man lang siyang natamong sugat. Wala akong kapangyarihan eh. Proteksyon lang ang meron. Siya nga pala, akala ko nagkaliwanagan na tayo na hindi niyo ko susuwayan eh. Bakit kayo lumabas kanina? Pwede kayong madamay at mapahamak. Wika ni Lakan. Ito kasing si Joaquin ginising ako eh. Tapos napansin namin yung ingay sa labas. Ayun, ikaw pala yung inaatake ng aswang. Pero, paano ba talaga yun? Hindi man lang kayo nasugatan. Anong proteksyon nyo? Tanong ni B-Boy. Natawa na lamang si Lakan sa pagising ng kuriosidad ng binata. Muli niyang iniba ang usapan dahil hindi nais sagutin. Ayaw ipaalam sa iba ang proteksyon na meron siya. Ngunit muli itong bumalik sa pagtatanong. Lakan, palagi niyo bang ginagawa to kapag may taong nakakakita na aakyat dyan sa bundok? Gabi-gabi ba may aswang? Sunod-sunod kasi kayo napapasabak eh. Noong nakaraan tapos ngayon. Hindi naman palagian eh. Sadyang nagkataon na ngayon ang oras ng kanilang paghahanap ng biktima. Tungkol sa tanong mo kung palagi ko bang sinisita ang mga taong namumundok. Tuwing kapanahunan lamang ng aswang, iilan na rin ang grupong tinulungan ko para makaligtas sa nilalang. Katulad nyo, hindi sila nakinig. Palibhasa mga taong ayaw maniwala sa katotohanan. Hindi nabubuhay sa kwento lang ang ganitong halimaw. Kasabayan natin silang nabubuhay rito sa mundong ibabaw. Swerte lamang kung hindi ka mabiktima. Pero kung binalas ka nga naman, tapos wala kang alam sa pakikipaglaban, mapapatay ka lang talaga. Yung talim nga po ng sibat nyo, anong klaseng bakal yun? Nabibili pa sa tindahan? Ibibili ako para may panlaban sa aswang. Ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa ganitong klase ng sitwasyon, kapag may nagbigay ng babala, sundin na lamang lalo na kung dayo ka sa isang lugar. Huwag pairali ng ugali dahil minsan dyan napapahamak.
Walang mawawala kung susunod. O mas mabuting wag na kayong mamundok. Sa bahay na lang matulog buong maghapon. Wika nila Kan. Pareho silang natawa sa huling sinabi nito. Itinigil na rin ang usapan para makapagpahinga. Kinabukasan, maaga pa lamang gumising na sina Biboy at Joaquin para tumulong sa gawaing bahay bago magpaalam. Magsisilbi itong bayad sa kanilang panunuluyan at pagbuwis buhay nila Kan para lamang mailigtas sila. Ang binatang katutubo na rin ang naghatid sa kanila hanggang sa sakayan, pabalik sa pinanggalingang probinsya. Ang karanasang ito ang gumising kay Joaquin sa katotohanan na merong aswang sa totoong buhay, na dati ay inaakala lamang na usap-usapan at kwentuhan, at ang ugaling pagbabaliwala sa babala ng paligid. Natutunan ang lahat ng ito sa maikling panahon lamang. Kaya matapos ang tagpong iyon, hindi lamang ito ang unang beses na pumunta sila sa lugar. Maraming beses silang nagpabalik-balik. Itinatanong kung anong proteksyon meron sila Kan. At sa wakas, makalipas ang ilang beses na pagpabalik-balik sa lugar, sinabi din nila Kan ang kanyang sikreto sa dalawa. O sige, total napakakulit niyong dalawa. Ang sikreto ko, ginagabayan ako ng diwata ng bundok. Simple lang ang tungkulin ko. Balaan ang mga maliligaw na mga tao sa paligid sa banta ng mga nilalang at elemento. At ang sibat na ito, mula ito sa kanya. Kaya epektibo itong panlaban. Ngayong alam nyo na ang sikreto ko. Aasahan kong sa inyo lamang ito at hindi na makakarating sa iba. Maliwanag ba? Dahil kung hindi, kayo ang isusunod ko sa mga napatay ko ng aswang. Wika nila Kan. Natawa na lamang din ang dalawa sa sinabi nito. Nagpatuloy ang magandang samahan ng tatlo. Sobrang saya ng dalawa sa mga nalaman. Ngunit hindi lang sa usapin ng aswang napukaw ang kanilang atensyon. Nariyan din ang bagong kaalaman. May mga hindi ordinaryong taong nabubuhay sa mundo. Ibang-iba ang gawi kumpara sa mga nasa syudad. Walang pakialam sa ingay ng mundo. Walang pakialam sa mga nangyayari sa araw-araw na buhay na makamundong paraan. Ang tanging hangad lamang nila, gampanan ang misyon habang nandito sa mundo. Alam nila sa kanilang sarili na marami pang katulad ng binatang katutubong sila Kan. Hindi lamang sa kabundukan, marami pang handang tumulong na kagaya nila Kan, na merong espesyal na sandata at gabay ng diwata. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Taong 2002, probinsya ng Leyte. Nang mga panahong ito, ilang linggong pinagbakasyon si Tuper ng amo sa opisina. Dahil sa sobrang sipag sa trabaho, kaya nang minsang humiling ng bakasyon ay kagad namang pinayagan. Naging masaya ang binata dahil pagkakataon na naman ito para magliwaliw sa buhay. Binata pa kaya ang mga magulang at kapatid lamang ang kasama. Sa ilang taong pagtatrabaho, nakapagpatayo na siya ng simpleng tahanan. Higit sa lahat, nakapagpundar ng isang sasakyan. Isang araw, muli niyang nakita ang matalik na kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Gilbert. Kababata niya ito.
Halos pareho sila ng pangarap sa buhay noong paslit pa lamang. Sa isang sikat na kainan sila nagkita. Dito niya nalaman na ang nagmamay-ari pala ng nasabing kainan ay si Gilbert. Kaya tuwang-tuwa siya sa natamasa nitong biyaya. Aba, big time ka na pala tol ah. Kumusta? May pamilya ka na ba? Grabe, napakayaman mo na. Natawa naman si Gilbert at nagsabing hindi pa naman ganun kayaman. Dahil nag-uumpisa pa lamang. May pamilya na at isa pa lamang ang anak. Marami silang pinag-usapan ng mga sandaling yun. Dahil sa ilang taong hindi pagkikita makaraang magtapos sa kolehiyo, naging abala silang dalawa sa kani-kanilang trabaho. Maya-maya lang, merong nabanggit si Gilbert. Siguradong matagal ka na nagtatrabaho sa opisina tol ano? Tiyak ako na may kotse ka na. Di ba, noong kolehiyo pa lang tayo, gusto nating mag-road trip kahit saang lugar. Kaso nga lang, wala pa tayong sasakyan eh. Pero ngayon meron na no. Ano tol? Tara sa susunod na araw. Dahil sa sinabi ng kaibigan, napangiti naman si Tupper. Biglang naalala na yun nga pala ang pinakagusto nilang gawin. Talaga tol? Gagawin natin yun sa mga susunod na araw? Masaya sana, kaso nga lang, baka mapabayaan mo yung negosyo mo ha? Libre pa talaga yung oras mo para mag-road trip? Napatango naman ang kaibigan at nagsabing naroon naman ang kapatid para mag-asikaso. Magkasosyo sila doon. Tsaka gusto rin muna nitong magliwaliw para mawala ang mga problema sa buhay. Kaya naman natanong niya kung ano ang problema ng kumpare. Maliit na bagay lang naman tol, tungkol sa buhay mag-asawa. Umaasa na mawawala siguro ang mga problema sa isipan kung makakalibot sa probinsya. Tol, siguradong kagaya ko eh, hindi mo pa nalilibot ang buong probinsya. Kahit pa nasasabing doon tayo lumaki, may mga lugar pa tayong hindi napupuntahan. Kahit liblib na lugar, baybay na natin, basta maganda. Kaya ng mga sandaling yon, pinagkasunduan ng dalawa kung kailan ang araw ng pag-road trip. Nakwento ni Tupper sa kapatid na si Samantha ang plano nilang magkaibigan. Pero nagulat siya nang meron itong sabihin sa kanya. Talaga kuya? Pati maliliit na pamayan ang pupuntahan nyo? Naku, yung pinsan ng kaklase ko, nawawala matapos magpunta sa liblib na lugar. Mamimiesta sana pero hindi pa nakakauwi magpahanggang ngayon. Maraming haka-haka ang nabuo na baka yung pinsan ng kaklase ko. Kinuha ng mga aswang. Napailing na lamang si Tupper at sinabing hindi yun totoo. At kung tunay man, para saan pa ba ang sasakyan kung hindi mo ito gagamitin? Bas nakakapanabik nga yung ganun eh. Nandyan naman yung kotse para takasan sila. Pero papatunayan ko sa yung gawa-gawa lang yun. Eh paano ba naman kasi? Hindi maangkin ng gobyerno mga lupaing yun. Kaya gumagawa na lang sila ng kwento para manirang pure. Eh nagtagumpay naman sila. Dahil kalat na ang chismis. Gusto ko lang magsaya Samantha. At pwede ba? Huwag mo na akong pigilan. Baka ikaw lang rin yung naninira at gumagawa ng kwento eh. Makailang ulit pa itong pinigilan ng kapatid. Pero hindi siya nagpaawat dahil buo na ang plano. Nakarating din ito sa mga magulang. Pumayag naman ang mga ito ngunit nagbigay ang ama ng pangontra. Isang uri ng kahoy na merong orasyon. Proteksyon ito laban sa masasamang elemento. Para kay Tupper, wala namang masama kung maniniwala. Kaya dadalhin niya ang bigay ng ama. Hanggang sa sumapit ang araw na pinag-usapan ng magkaibigan. Nagpresenta ito na yung sasakyan na lamang ang gamitin sa road trip.
siya na lamang ang magmaneho. Pumayag naman ito sa gusto. Noong araw na aalis na silang dalawa ay nakita ni Tupper ang reaksyon ng mukha ni Samantha. Labis itong nag-aalala sa kuya. Yung mga alam nilang lugar ang una nilang nilakbay. Yung maraming pasyalan. Natuwa sila sa ganda ng tanawing nakikita. Kagaya ng mga parke, peryahan at malinis na dagat. Pagsapit naman ng tanghali, kumain pa sila sa isang sikat na kainan. Pagkatapos nito nagpatuloy sila sa pagbiyahe. Hanggang sa inabot na ng pagtatakip silim. Medyo liblib na ang lugar na kanilang napupuntahan. Kakaunti na lamang ang mga kabahayan. Mas maraming bakanting lote at malawak na damuhan. Maya-maya pa, nakakita sila ng usok sa hindi kalayuan. Mas maraming puno roon. Pero may maliit na semento na nagsisilbing daanan ng mga sasakyan. Nang makalapit sa usok, napag-alaman nila na meron palang mga nag-iihaw na residente doon. Mga karne na malalaki ang hiwa. Kaya sa palagay nila, baka may nagdiriwang ng karawan. May mga nag-iinuman pa at tumutugtog ng gitara. Marami ring nakahapag sa mahabang mesa. Lahat ay mukhang masasarap na putahe. Nang lagpasan nila yon ay wala na ulit ang mga bahay. Ilog na lamang at malalawak na bakanting lote. Hanggang sa mapamura si Tupper sa napansin. Muli silang bumalik sa lugar na merong naghahanda. Hindi ba dumaan na tayo rito? Namumukhaan ko yung mga tao eh. Sila pa rin yan. Ano kaya yun nangyari? Teka, bakit ka nagmumura, tol? Isa lang ang ibig sabihin nito. Maaring hindi ordinaryong tao mga yan. Pinaglalaruan nila tayo. Kailangan baliktarin natin yung mga damit natin. Kitang-kita ang pamumutla ng kaibigan. Kaagad nilang binaliktad ang suot at sinubukang bumalik sa pinanggalingan. Pero ilang beses na nila itong ginawa. Ngunit nagpapabalik-balik lamang sila doon sa lugar. Nakita nilang nakatingin na sa kanilang direksyon ng mga tao. Hindi kumukurap ang mga matang nakatanaw. Alam nilang may mali sa mga ito. Kaya pinaharurot na ni Tupper ang sasakyan. Ngunit laking dismaya niya dahil makalipas lamang ang ilang minuto. Wala pa ring pinagbago. Nang mga sandaling yon masama na ang tingin sa kanila ng mga tao. Lahat ay huminto na sa ginagawa at sa kanila na lamang nakatuon. Nakita nilang papalapit sa kinaroroonan ang isang matandang lalaki. Normal naman ang itsura sa unang tingin. Pero ang bagay na labis nilang kinakatakutan. Nang makita nilang nanlilisik ang mga mata nito. Pero mas pinili nilang huwag matakot. Hinintay na makalapit ang manok. Hanggang sa maya-maya lang. Meron itong sinabi sa kanila na hindi naman marinig dahil nakasara ang bintana. Kaya ang ginawa ni Tupper, binuksan niya ito. Nakita naman niyang umaalma si Gilbert sa ginagawa. Pero sinabi niyang tatagan lamang ang loob kahit alam nila ang katotohanan. Nang mabuksan ang bintana, dito nila naintindihan ng matanda. Abay, naliligaw ba kayo? Gabi na. Kung ituturo ko sa inyo yung tamang direksyon palabas sa lugar na ito, baka umaga na kayo makauwi. Kung ako sa inyo, buwaba muna kayo dyan mga iho at saluhang kami sa aming handa. Alam kong nagugutom na kayo. Kaya nagkatinginan ang dalawa. Ilang saglit pa ay nagsalita si Tupper. Ay, hindi na po manong. Tapos na po kaming kumain kanina eh. Mas maganda po siguro kung ituturo nyo sa amin yung daan para makauwi na kami. Kahit umabot pa ng kinabukasan.
Hindi na nagsalita ang matanda pero halatang nagalit sa kanilang pagtanggi. Mas lalong nanlisik ang mga mata at sa hindi malamang dahilan. Meron itong sinasabi na hindi nila naintindihan. Langhap nila ang mabahong amoy ng bibig na matanda. Tila imburnal. Kaya pinaharurot na nito perang sasakyan. Ang buong akala ng dalawa ay nakalayo na sila. Dahil narating na nila ang palatandaan kung saan malapit ang kanilang baryo. Pero makalipas lamang ang ilang minuto, laking panlulumo nila nang bumalik sila sa tinatakasang lugar. Nang mga sandaling yon, nakaabang na ang mga tao sa kalsada. Hinihintay sila at labis silang kinabahan nang makita ang mga itong may hawak na mahabang patalim. Naroon pa rin ang matanda at kitang-kita na tumutulo na ang laway. Kumpirmado nila. Impakto ang mga ito. Kaya yung isang lalaki na nakaharang ay sinagasaan nila. Subalit nagulat ang dalawa nang merong pumipigil sa sasakyan. At nang tignan nila, nakita nila ang isang malaking aso sa harapan at pinipigilan ang pag-andan nila. Kahit tinaasan na ni Tupper ang metro, hindi pa din makaabante at tila may nakaharang na pader. Sobrang lakas ng nilalang na nasa harapan. Samantalang yung mga tao sa lugar, pilit binubuksan ang pintuan ng sasakyan hanggang sa tuluyan na itong masira at mabuksan. Hinawakan sila isa-isa at hindi na pumalag. Sumunod na lamang sa mga ito. Kinulong sila sa isang mabaho at maruming bodega. Sigaw ng sigaw ang dalawa lalo't nakita nilang may bahid ng dugo ang lugar. Isang indikasyong dito sinasagawa ang pagkakatay sa mga biktima. Nagmakaawa pa si Tupper. Pero tinawanan lang siya ng isang lalaki habang nagsasabing, Sa oras na pumasok kayo dito sa teritoryo, at lalo na kapag nakursunadahan namin, alam niyo na ang mangyayari. dahil sa narinig. Lalo silang nagsisigaw at halos mapaos na ang lalamunan. Humahagulgol na rin si Gilbert lalo't meron siyang maiiwang pamilya kapag nawala siya. Lumipas ang ilang araw at ilang gabi. Pinagtsatsagaan nilang kainin yung mga pagkaing binibigay sa kanila. Kahit mukha itong pangkaraniwang pagkain, alam nila kung saan galing ito. Nalalasahan nila na ubod ng lansa. Kaya may pagkakataong isinusuka lamang nila ito. Wala naman silang magagawa kundi ang kainin dahil merong nagbabantay sa kanila. At sa oras na hindi nila maubos, nagbabanta itong sa araw na yon ay kakatahi na sila ng buhay. Balansan tubig din ang binibigay na inumin sa kanila. Ngunit kapag wala na ang mga ito, tinatapon nila at nagtitiis na lamang sa uhaw. Kapag hindi na kaya, mismong ihi na lamang nila ang kanilang iniinom. Ganyang kahirap ang naging sitwasyon na magkaibigan. Pinatagan na lamang nila ang sikmura para mabuhay. Lalo pat isang buwan na rin silang nakakulong sa lugar. Nagtataka nga si Tupper kung bakit hindi gumana ang proteksyong bigay ng ama. Maaaring malalakas na itong uri ng elemento, kaya hindi na tinatablan. Ang sabi pa ng isang lalaki, 1 linggo na lamang ang itatagal ng buhay lalo't wala na silang ibang nabibiktima sa loob ng 1 buwan. Sawa na rin ang mga itong kumain ng karne ng hayop. Dito na sila naalarma at nag-isip ng posibleng paraan para makatakas. Hanggang sa isang gabi, isa na lamang ang nagbabantay sa kanila. Hindi alam kung saan nagpunta ang iba. Nang hatiran sila ng pagkain ng bantay, wala itong kamalay-malay na may hawak palang pamalo si Gilbert. Hinampas niya ito sa batok at kagad humandusay.
Kagad silang nakalabas at tumakbo palayo sa lugar. Hanggang sa merong tumawag sa kanila. At nang lingunin yun ng dalawa, kasamahan pala ito ng mga nagkulong sa kanila. Naroon pa ang sasakyan ngunit hindi nila alam kung merong kargang gasolina. Naalala ni Tupper na puno pa ito. Nasa kanya pa ang susi kaya sumakay silang dalawa. Nakita nila sa salamin na wala na yung mga taong humahabol. Pero may mga naglalakihang aso silang nakita at tumatakbo papalapit sa kanila. Mas binilisan ni Tupper ang pagpapaandar. At sa awa ng Diyos, nakauwi naman silang ligtas. Umiiyak sa tuwa ang mga magulang at kapatid dahil isang buwan na din silang naghahanap. Nakwento ni Tupper sa mga ito ang naranasan. Labis ang pangamba na baka balikan sila ng kaibigan. Pero may sinabi ang ama na si Mang Pilipo tungkol dito. Huwag ka nang mag-alala anak. Hindi na kayo babalikan. Ilalapit ko ito sa may alam para kung sakali meron silang kalalagyan. Ikaw naman kasi anak. Dapat kasi hindi na kayo tumuloy. Dapat sa mga pasyalan na lang. Nang sa ganun hindi sana ganyan ang sinapit nyo. Kaya paikot-ikot lang kayo sa lugar. Isa yan sa kanilang pamamaraan para maligaw kayo. Hindi na kayo makalayo. Meron silang orasyon na ginawa. Mabuti na lang sa gabing ito ay nakatakas kayo. Kung hindi, baka habang buhay na kayong hindi makikita. Kaya ng mga sandaling yon, nanatili muna si Gilbert sa tahanan nila Tupper. Tumawag na lang siya sa mag-ina sa telepono para sabihin na ligtas ang kalagayan. Dinig pa niya sa kabilang linya ang pag-iyak ng pamilya dahil sa tuwa. Nang mga sumunod na araw ay nagpatawag na ng albularyo si Mang Pilipo. Nagsagawa ito ng ritual para sa magkaibigan. Matapos yon, merong pinagtapat sa kanila ang manggagamot. Isa silang tribo ng aswang na kung tawagin ay tamdengan. May kakayahan silang manligaw ng tao kapag napadpad sa kanilang teritoryo. Malakas silang nilalang at ang namumuno sa kanila ay may kakayahan sa ganoong uri ng pamamaraan. Hindi rin umuobra sa kanila ang pangkaraniwang pangontra dahil sanay na silang tumanggap ng pinsala at hindi gaanong nasasaktan. Yon ang dahilan kung bakit hindi gumana ang gamit na binigay sa iyo ni Mang Pilipo, Tupper. At kung mapapansin ninyo, kahit pabinaligtad na ninyo ang inyong mga damit, wala pa rin nangyari. Sinabi ninyo, di ba? Isang buwan na rin kayong kumakain ng kanilang pagkain. Tama nga kayo sa inyong pagdududa. Pagamat ordinaryong pagkain ng inyong nakikita, siguradong laman yon ng tao. Pero huwag kayong mabahala dahil wala naman itong yanggaw. Kung meron man, matagal na sana kayong naging kaori nila dahil sa matagal ninyong pagkain. Dahil sa narinig, halos bumaliktad ang sikmura ng dalawa. Hanggang sa merong inutos ang albularyo kay Mang Pilipo. Ayon dito, magtimpla ng 2 basong kalamansi. Pagkatapos magtimpla, merong pinatak ang manggagamot sa 2 baso. Isang uri ng langis na nakaslid sa maliit na botelya. Pinainom ito sa 2. Pinaliwanag naman ng manggagamot kung para saan yon. Ayon dito, pampatanggal ito ng mga basura sa katawan. Malalaman rin nila ang tinutukoy niya sa mga susunod na araw at mangako na huwag silang magugulat. Bukas, Tupper, dalhin mo ko sa lugar ng mga aswag. May kamera ka, hindi ba? Kunan mo yon at ibigay sa akin at iimprenta ang litrato. Ibibigay ko yon sa taong merong alam sa pambabarang. Ayokong pumatay ng tao. Dahil kahit papano ay ganun pa rin ang mga aswag.
ipapasa ko na lamang ang trabaho sa kaibigan ko. Dati din itong albularyo pero tumuklas ng kaliwang aral. Mahabang panahon din bago niya natutunan. Ngunit ginagamit niya lang ito para pumatay ng masamang elemento. Sige po Manong, dadalhin ko po kayo sa lugar. Sana maalala ko pa po. Susundin ko po yung mga sinabi ninyo. Kaagad na nagpaalam ang manggagamot makaraang bigyan sila ng proteksyon sa kanilang tahanan. Ang mga bagay na yon ay nakalagay sa sako. Pagbatak ng hating gabi, hindi sila pinatulog ng mga huni ng tiktik. Malakas ito kaya ibig sabihin ay nasa malayong distansya. Hindi makalapit dahil sa proteksyon sa kanilang bakuran. Tumagal ang ingay hanggang sa oras ng 3:00 na madaling araw. Pero makalipas nun, doon na lamang nawala ang ingay. Nang sumunod na araw, dito nalaman ni Tupper at Gilbert ang resulta ng pinainom sa kanila ng albularyo. May lumabas sa dumi nila na halong buhok at kuko ng tao. Meron pang itim na likido. Kaya pala may mga pagkakataong sumasakit ang tiyan. Ito ang dahilan at nalinis na ang kanilang sikmura. Naipon ang dumi ng pagkaing bigay ng mga nagkulong sa kanila. Bagamat nang ilabot ng masilayan yon, nagpapasalamat pa rin sila dahil wala itong laway ng aswang. Makaraan ng ilang oras ay dumating na ang albularyo. Nakauwi na si Gilbert na mga panahong yon. Sinundo ito na mag-ina sa bahay nila Tupper. Ayon sa manggagamot, ligtas na ang lalaki sa banta ng kapahamakan. Meron itong binigay na pangontra na ilalagay sa tirahan ng kaibigan. Samantala, sakay ng kotse ay sinama ni Tupper sa lugar ang matanda. Inabot ng hapon bago makarating doon. Hindi na sila dumaan sa harapan ng mga kabahayan. At sa halip, nasa malayong distansya na lamang sila. Isa itong magandang pwesto para sa pagkuha ng litrato. Matapos ay umuwi na sila. Pinaimprenta niya ang nasabing larawan at binigay sa manggagamot. O siya Tupper, uuwi na ako. Malalaman niyo ang resulta pagkatapos ng 1 buwan. Mapapalatag na ang kalooban ninyo. Makaraan ng 1 buwan, nabalitaan ni Tupper sa manggagamot na sunod-sunod na ang pagkamatay ng mga tao doon sa lugar. Dinadapuan isa-isa ng malubhang karamdaman. Namangha siya dahil napakalalim pala ng karunungan ng kaibigan ng albularyo pagdating sa ganitong aspeto. Para mga buhok sa ulo na unti-unting nalalagas ang tribo ng mga aswang. Kahit 1 buwan nang lumiban si Tupper sa kumpanyang pinapasukan dahil sa nangyaring insidente. Naunawaan pa rin siya ng amo dahil malapit siya sa taong ito. Pero hindi pa rin niya sinabi ang katotohanan. Ang trahedyang nangyari dahil sa simpleng pagro-road trip sa delikadong lugar. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.